Isa pa itong maliwanag pasasikat ng araw na diversion. Ito yung kaso ni Bong Revilla at magtataka ka. Bakit yung katulad ni Bong Revilla ang kinakasuhan pero si Tamby wala? Bakit yung dating senador ang naging problema, karamihan nandiyan dyan sa Congress, mga congressman? Sige, pag-uusapan natin yan. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee nitong Nobyembre, ikinuwento ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na isa si dating Senador Bong Revilla sa mga kumubra umano sa mga proyekto ng DPWH. Si Bernardo nga... Eto si Bernardo, wala rin to. Alam mo, magtataka ka, bakit bigla na lang state witness? Di ba? Ganyan ang plano sa kanila. Tapos, eto ay nagsoli ng pera. Doon pa lang sa pagsoli mo ng pera, guilty ka na eh. Ibig sabihin, nagnakaw ka. Ang masama nito, ang isinoli niyang pera, barya. So ikaw na yung magnanakaw, ikaw na yung umamin ng magnanakaw, ikaw pa yung magiging state witness, tapos ikaw pa yung paniniwalaan, tapos ikaw ligtas. Tapos, anong sense ng sinasabi nito? Ang itinuro niya si Bong Revilla lang, sana si Tambaluslos, si Martin Romualdez. Ito po yung timing na timing tong pagkaso kay Bong Revilla eh. Timing na timing kasi sa Blue Ribbon magsisimula sa Lunes at itinuturo na si Tambaluslos, si Martin Romualdez. Matutumbok na yung mga amo nila. Pagkatapos si Romualdez ang ituturo, si Bongbong Marcos na. Pero ito, hindi niya tinuro si Romualdez. So, ito ay maliwanag pa sa sikat ng araw, idadivert na naman. Siyempre, gwapo, artista, galing sa artistang pamilya. At easy way out, si Bong Revilla. Dahil dati na may kaso, malaking pangalan. Tapos ngayon, wala na sa Senado, di ba? Doon pa lang makikita mo, perfect na tao si Bong Revilla to divert. Tatandaan po natin, anong nangyari kay Tebes, di ba? Napatunayang hindi guilty. Pare-parehas ng senaryo yan. Ganyan din ang ginawang panggigipit kay Pastor Kibuloy. Ganyan din ang ginawang panggigipit kay PRRD. Sino ang hayahayang buhay? Di sila. Si Tambaluslos walang kaso. Niloloko tayo. Ang tanong dito, meron bang masustansya na sinabi ito? O yung mga pinagsasabi na ito para mapalayo dun sa tunay na mastermind? Diba? Kasi yung mga sinasabi nito, ang balita ko, yung sinampan niyang kaso, hindi na yun yung nasa preliminary investigation. Hindi na. At ang dinig ko pa nga dito, 4 na beses, di umano nagpapalit to ng statement. Iba na yung sinabi niya ngayon, iba na yung sinampa. Diyan pala makikita mo, may nagtuturo, may nagdidikta. At malamang-lamang yan para malayo doon sa tunay na mastermind. Araw mismo ang nag-deliver ng cash kay Revilla sa bahay nito, 125 million pesos. Naman lang may picture ka, 'di ba? Meron kang mga hindi puro hearsay lang, hindi puro sat-sat lang. Noong 2024 at 250 million pesos noong kampanya sa eleksyon 2025. After receipt of the 25% commitment, which were packed in 6 cardboard boxes, each containing at least 20 million, and 1 paper bag containing 5 million, I called up Senator Revilla to inform him the same is ready to be turned over to him. While the boxes were being unloaded, Senator Revilla and I talked for about 20 to 25 minutes. I asked him, Sen, bakit hindi ka nangangampanya? Senator Bong replied, okay naman pare, maganda results ng survey. Relax muna. Ngayong araw, kinasuhan ng Ombudsman sa Sandigan Bayan si Revilla kaugnay ng 92.8 million pesos na ghost project sa Pandibulacan. Kapwa niya kinasuhan sa Ombudsman. Ulit, balik natin dito kasi ito bata to ng Ombudsman. Bata ito nito to si Utoy. Bata ito ni Boying. Kinasuhan sa Ombudsman dati, ito yung spokesperson niya sa DOJ. No? Alam naman natin, nasa survey, panalo to si Bong Revilla. Di ba? Nadikit lang ang pangalan nitong Bong Revilla sa mga Duterte. Ang napagkakadinig ko, hindi pumirma yung anak niya for the impeachment ni Sara. So, na-identify. Ito nga, ipinalit. Ang nadinig natin dito, ipinalit doon sa
Wala naman sa survey pero ipinanalo. Naalala nyo, merong mga kakampwet dyan na nanalo. Pero talo naman talaga. Wala sa survey, biglang nanalo. Duda pa nga ako eh. Ito'y aking opinion lang ha. Hindi talaga, panghuling pumasok si Amy, hindi dapat si Amy ang panalo doon. Si Bong Revilla dapat. Siyempre, pinalit yung kapatid. Hindi nila inaasahan na tatraydo rin sila at magsasabi ng katotohanan si Amy. So, ang napag-initan si Boying, ang napag-initan si Bong Revilla, dinaya na, trinabaho na, di umano sa eleksyon, tapos kinasuhan pa. In short, alam naman natin kung gaano kagigil ang Rimulya sa Revilla. Ito ay may connection din sa Cavite. Hindi natin maiaalis po yun. Alam natin na kahit yung pagkakatalsik ni Torre ay may kamay doon si John Vic. Ito rin. Ito sa akin lang ha. Dahil hindi talaga mananalo ang Rimulya sa Revilla dyan sa Cavite. So, ano yan? Trinabaho to si Bong Revilla. Kaya nga sa akin, huwag tayong papayag sa kahit na pamaraan para i-divert ang issue. Ito trinay nila si Atong Ang. Pinaputok nila yung balita. Biglang inisyuhan ng warrant of arrest si Atong Ang. Diba? Bakit? Kasi nga magbu-blue ribbon na sa Lunes. Kailangan nila ng pantakip. Hindi natin alam, baka mamaya maituro yung kanilang amo si Tambalislos. Di umano, wala silang pang-cover up ng pag-uusapan sa balita. Kasi trinay nila si Atong Ang. Ang problema, hindi bumenta. So, kailangan sila ng another cover up na balita. Ito si Bong Revilla. Siyempre, halimbawa, ako tanungin mo, gusto kong pagtakpan yung mastermind. Pipiliin ko talaga yung mga sikat na senador at kung sikat na senador, lalong-lalo na kung artista. Kasi kahit hindi politically involved na tao, kilala yung artista. 'Di ba? So easy target talaga si Bong Revilla. Pero hindi tayo dapat nagpapaloko sa mga animal dyan. Kahit na hindi tayo papayag na madadivert. Kasi it is public knowledge. It's safe to say that it is public knowledge na alam na ng taong bayan kung sino ang mastermind. Sinasabi na bakit palayo tayo ng palayo? Ombudsman sa Sandigan Bayan, si Revilla, kaugnay ng 92.8 million pesos na ghost project sa Pandibulacan. Kapwa niya akusado ang 6 na dating opisyal ng DPWH, kabilang sina Bulacan 1st District Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza. Sabi ng ombudsman, nagsabuatan sila Revilla at mga taga DPWH para ilabas Yung mga state witness nyo, yung mga witnesses nyo, puro palpak. ang pondong pampagawa ng flood control project sa Purok 5 Barangay Bunsuran. Pero walang naitayong proyekto roon. Despite the absence of any actual construction, the respondents declared the project completed. Thereafter, to facilitate the release of the entire project cost, the respondents are found to have falsified accomplishment reports, issued fraudulent billing documents, and endorsed disbursement vouchers. Sabi Nino ni Bernardo, sabi Nino, ng mga magnanakaw din. Ako ginagamit ko lang yung term na magnanakaw kahit na para kasi madali lang intindihin, okay? Hindi kasi baka sabihin hindi pa naman proven na yang sinasabi mo magnanakaw nga sila. Pero sila mismo Sila mismo inamin na nila. Kaya nga sila nagsosoli ng pera dahil nangurap sila. So ano yung mga pinagsasabi mo, Utoy? Sino nagsabi niyan? Yung magnanakaw din? Sino nasa matinong kaisipan na siyempre, ilaglag mo sarili mo. Natural, magtuturo ka. Kahit sino ituturo mo. Kung kaya mo ituro ang Duterte, ituturo mo ang Duterte. Same, itong si Boying at saka to si Claire, same. Isipin mo to si Claire, maipasok ko lang. Sinasabi niya na bakit siya ang dinimanda ni Libiste, anong koneksyon? At sino ang tao sa likod ni Libiste, bakit ako pinatatahimik? Anak ng teteng. Diyan pa lang sa pasintabi, diyan pa lang sa introduction ni Claire, pupunta na naman tayo sa Duterte. Ganyan. Of course, magnanakaw Ituturo niya kang sino-sino. Ituturo niya kahit si Lapu-Lapu, kahit si Magellan, basta mailigtas yung sarili. Di ba? Ito, bigla ang naging state witness. Ang balita din dyan,
Di umano, magre-recant na yan ng sinabi. Di ba si Alcantara medyo nag-iiba na tono? Pag hindi siya ginawang state witness, i-recant niya yung mga sinabi niya. So ginawang state witness, panindigan nyo na yan. Yan na yan, ituro niya. Tapos na tayo. Okay? Oh, okay? O, tambalos-los. Okay ka na dyan. Mark, safe. Di ba? Hiling ng ombudsman sa Sandigan Bayan maglabas agad ng hold departure order at warrant of arrest laban sa mga akusado. For the case of malversation, the prosecution recommended no bail. That said, if and when warrants of arrest are issued by the court, the respondents will have to be detained pending trial. Bigat, no? Yan pa ang gusto nila, no bail. So normal, yan ang pag-uusapan ng tao. Hahatiin, yan. O kasi nadidikit nga si Bong Revilla sa Duterte na, parang ganun. Ang lupit. Utoy, gigil na gigil yung amo mo sa Revilla. Sabagay, kung ganun ba naman ang itsura ko, magigigil talaga ako sa Revilla. Hindi ko nakayanin dun sa lugar ko, sa Cavite. Tapos ganun pa yung itsura ko, talagang... Si Revilla na ang pinakamataas na opisyal na kinasuhan kaugnay ng anomalya sa flood control projects, kasunod ni na dating Congressman Zaldico at kontratistang si Sara Diskaya. At present, several cases are still ongoing preliminary investigation, while many Yun yung sinabi siya ng pinakamataas na kinasuhan, si Bong Revilla. Di ba? Very convenient nga kasi gipit na si Bongbong Marcos, di ba? Hanggang ngayon, wala pang nakakasuhang mataas na tao. Sabi niya merong hindi magme-Merry Christmas. Sinabi niya na merong maraming makukulong. Pero ang nakulong lang di si Diskaya. So, para mapatunayan din ni Bongbong Marcos na merong makukulong na mataas na tao, ang pinaka-safe dyan, si Bong Revilla, hindi na senador eh. Tapos, meron pang political rivalry. Hitting two birds in one stone. Ang Revilla at Remulla. Kaya ito this is very, very obvious na atake. Kaya lang, hindi rin effective. Bakit? Hindi yan ang gusto ng taong bayan para managot. Hindi. Hindi yan ang tinitingnan nilang mastermind. more remain under active and continuing fact-finding. This sends and should send a clear message. Those who misuse public funds will be held accountable under the law. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag si Revilla pero nauna niyang itinanggi ang mga paratang.